Araw po ngayon ng Biyernes, ika-28 araw na sa buwan ng Marso. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Samantala sa karagdagan pang mga balita, kumalat naman at naging viral sa Pilipinas ang video ng International Criminal Court President Tomoko Akane na nagpapaliwanag umano ng jurisdiction ng tribunal. At tila ang kanyang paliwanag ay nagmumungkahi na walang jurisdiksyon ang ICC sa kaso ng dating Pangulong si Rodrigo Duterte. Na-share ito ng mahigit na sa kalahating milyon sa Pilipinas nang mapuna ng ICC. Pinabulaanan ito ng ICC edited at ginamitan ng AI ang nasabing pahayag. Hindi ganito ang mensahe ng International Criminal Court. Ginawa nito ng fake news na Pilipinas na ang kanyang sinasabi ay tila pumapabor kay Duterte. Ayon sa ICC, ang clip o ang mga pahayag nito, ang bahagi ng video ay in-splice, pinutol-putol at pinagsama-sama mula sa magkakahiwalay niyang mga pagsasalita at statement mula March 19 meeting sa European Parliament. Ang edited fake news na ito ay naglalain umanong makabuo ng false impression, maling paniniwala sa Pilipinas na sinabi nitong si Akane na walang jurisdiksyon ang ICC sa mga krimen na ginawa sa Pilipinas. Ang overlay text sa ilang mga TikTok videos ng mga kaalyado ng dating Pangulong si Duterte ay lalo pang dinagdagan ang maling ikinakalat na mga balita tungkol sa kanyang pahayag. Minumungkahi ng mga video mula sa mga kalyado ni Duterte na palalayain na si Duterte mula sa kanyang detensyon at ibabalik sa Pilipinas. Sa nasabing fake video, mapapakinggan ng fake na tinig ng ICC President na si Akane kung saan sinabi umano ang mga katagang, "We don't have jurisdiction. Same thing I can tell you. For example, if crimes occur on the soil of non-state parties by non-state parties person, we don't have the jurisdiction, whatever the crime is. And this UN Security Council refers the situation to us. So we have the situation, the limitation under the Rome Statute, what kind of crimes and what kind of people and jurisdiction on the territory." Sa isang video na ikinalat din ng mga vlogger at kaalyado ni Duterte na fake din, sinamahan pa ito ng fake na text kung saan ang translation daw ng pahayag na ito o fake na pahayag na ito ng ICC ay ang isinaling sa Tagalog, "Huwag na sayangin ng luha, maghanda na lang sa pagdating ng tatay ng Pilipinas. Mukhang malapit nang umuwi si PRRD." Sabi pa ng video na kumakalat na naging viral sa nakalipas sa 24 na oras. Samantala, sabi ng ICC, misleading. Walang ganong statement, walang ganong mensahe ang ICC kailanman. Ginamit daw ang ibang mga pahayag ni Akane, pinagputol-putol at pinagsama-sama. Ang sinasabing jurisdiction ng ICC ay nanggaling sa mahabang paliwanag nitong si Akane noong March 19 meeting sa European Parliament Subcommittee on Human Rights and Committee on Legal Affairs. Dito ay pinag-uusapan ang kawalan ng jurisdiction ng ibang gobyerno, hindi ang kawalan ng jurisdiction ng ICC. Sa paliwanag din yon sa March 19 meeting sa European Parliament Subcommittee, sumasagot itong si Akane na ang ICC ay nag-ooperate independently sa ilalim ng Rome Statute at ang mga prosecutors gumagalaw ng independent maging sa kanilang mga judges na nagbibigay naman ng desisyon batay sa mga ebidensyang ipinapakita. Paliwanag pa ni Akane sa totoong video na ang jurisdiction ng tribunal ay
may jurisdiksyon sa mga individual na nagkaroon ng krimen na pwedeng litisin sa ICC. Pero ito'y in-splice at sinangatan ng salita ng mga TikTok videos at ilan pang mga YouTube videos sa Pilipinas na ikipinasok ang katagang "We don't have jurisdiction". Kaya sabi ng ICC, misleading ang kumakalat ngayong viral video sa Pilipinas. Inalis sa clip ang napakahalagang bahagi kung saan binanggit ni Akane ang Article 127 ng Rome Statute na sinabi niyang the ICC retains jurisdiction over alleged crimes committed while country was still a member. Para sa Pilipinas, ang kasong hinaharap ni Duterte mula November 1, 2011 o March 16, 2019 ay sakop, gaya ng sinabi na ng ICC sa kanilang information sheet, kaugnay sa kasong crimes against humanity nitong si Duterte. At walang binanggit ang ICC President na palalayain na itong si Duterte. Samantala, nagulat naman ang ICC mula nang sumampa ang kaso sa ICC laban sa dating Pangulong si Duterte. 99% ng mga pag-atake sa kanila gamit ang mga fake news o mga kasinungalingan ay nagmumula sa Pilipinas. Kuta pala ng fake news ang Pilipinas. At mula nang litisin doon si Rodrigo Duterte, dumami na ang mga fake news at mga pag-atake sa kanilang mga social media account, maging sa mga anak ng judges at mga kamag-anak at kaibigan ng mga prosecutors. Inaatake din sa social media ng mga itinuturing na kaalyado nitong si Duterte. Ang false quote cards, pinakakalat, splice videos sa social media. Samantala, ilan sa mga nagkakalatot na ito ng mga video ay natitrace na nagmumula naman sa bansang China.